Alam mo, Bunso, natetense ako sa'yo, ha? Kita mo, hindi na ako humihinga, ha? Mamaya, mahatsing na naman ako. Seryoso pa siya, gumano pa siya, ha? Hi, netizens! I'm Benhar Abalos. And of course, welcome po sa isa na namang exciting episode ng Abalos Vlog. Ngayong araw, kasama natin si Andrea para sa ating episode na Lie Detector Challenge. Ito na po iyon, ha? Naka-set up na po. Hindi ko alam kung anong mga tanong ang mga sasagutin, pero sige na, game na tayo rito. Naku, attorney, wag po kayong mag-alala. Paniguradong maning-mani lang po sa inyo tong challenge na ito. I'm sure kayang-kaya niyo pong sagutin yung mga nakahandang questions natin for this episode. Pero curious ako sa'yo, attorney, no? First time mo ba or na-try mo na ba noon na mag-lie detector challenge? Alam mo, Andrea, ako'y abogado, ako'y naging criminal lawyer, pero never pa ako nagaganito ako mismo. First time. Ayun! Yeah. Kuya, pwede ba nating kabitan na ng aparato itong si attorney? Ba? Okay, ayan. Medyo parang lalong kakabahan si attorney sa pinapagawa. Simple lang naman po ang rules natin dito sa challenge na ito. So, meron po akong mga nakahandang tanong. All you need to do ay sagutin lamang po ito. Okay. I'm sure, attorney, narinig mo na yung saying na honesty is the best policy, and I'm naniniwala ka doon. Tama po ba, attorney? Tama. Basta wag lang po kayong kakabahan kasi baka mali po yung lumabas sa ating lie detector. Kasama rin po natin from I Spy si Kuya Bunso. Kuya Bunso. O, di ba? Kuya na, bunso pa. Parang pwede yata nating i-lie detector itong si Kuya Bunso. Ano ka ba talaga, Kuya? Kuya o bunso? Oo nga, baka panganay ka. Kaya nga eh. Siya po ang ating magiging polygraph expert in this episode. So later on po, sisignalan tayo ni Kuya Bunso kung true o lie po ba ang sagot ni attorney. So magdedepende po yun. Oh, delikado pala to, Bunso, ha? Yes. So attorney, let's see how honest you are. Ready ka na ba? Ready na. Ready. Honest ka ba, attorney? Siyempre. Yes, alright. Ano lumabas, Bunso? Oo, kita mo, ha? Ayan, tumunog na agad ng correct itong lie detector natin. Simulan na natin. Basic questions muna, kayang-kayang i-google ng ating mga netizens. First, ang buong pangalan niyo po ba ay Benjamin Benhor de Castro Abalos Jr.? Yeah, tama. Tingnan natin kung tama nga ba ang sagot ni sir. Tama! Ayun. Talagang po si Bunso, ha? Okay. So, alam natin na gumagana ng tama ang ating lie detector dahil approve daw, sabi ni Kuya Bunso. Nagsinungaling na po ba kayo sa inyong buhay dahil honesty ang pinag-uusapan natin dito? Oo, nagsinungaling na ako. Yes. Nung bata ako, kinain ko yung manok. Yung gusto ko yung balat eh. Kinain ko lahat ng balat na galit. Inahanap ko sino. So parang attorney, nagdi ako yun. Yeah, ganun lang. Ganun lang. Mga simple. I'm sure naman lahat ng tao na kapag sinungaling na attorney, yung makakonting ano lang, di ba? At dahil may warm-up questions na tayo, attorney, doon na tayo sa mainit na tanungan. Tungkol naman po sa inyong kabataan. Pero parang batang-bata pa rin naman ang itsura ni attorney ngayon. Totoo po bang madalas kayong magkasakit noong bata kayo? Hindi naman. Hindi naman. Tingnan natin ang sagot ni attorney, kuya. Ba? Hindi naman. Seryoso to si Bunso, ha? Very serious po si Kuya Very Bunso. serious, ha? Talagang hindi nagsisinungaling, ha? Yes po. Attorney, bakit po hindi naman? Ayokong mag-absent kasi ang sinasabi ko sa sarili ko, kung umabsent ako, babayaran ko rin yun, mag-aaral ako dahil may test. Kasi isipin mo, kung nag-absent ka, hanapin mo pa kaklase mo, kukunin pa yung notes. So, there was a time, perfect attendance ako. Wow. As much as possible, ayoko magkasakit. Tama. Wala naman sigurong gustong magkasakit, di ba? Kaya itong si attorney talagang healthy palagi. Mga tanong naman tungkol sa pamilya. Para kung nakikinig din ang mga tatay natin yan, mahigpit po ba kayo pagdating sa love life ng mga anak ninyo, attorney? Yeah. Tingnan natin, kuya. Bakit naman, attorney? Anak ko puro babae eh. Naku po! Yung lalaki may ano na, hindi naman mahigpit. Gusto ko lang kung may manliligaw,
malaman ko na makilala ko kung sino yung lumiligaw. Tama. Tsaka mas mabuti nga kung sa bahay na lang makilala ko, hindi ba? Mahirap naman kung saan napupunta, hindi ko pa kilala, hindi ko pa nakikita. Mas okay maging open, di ba? Gusto niyo, attorney, magiging close din sa inyo yung lalaki? Well, hindi naman maging close, makilala ko man lang. Opo. Dapat mag-guide lang sa tamang landas. Tama. Okay, tamang-tama. Kung naririnig ng mga tatay na viewers natin yan, gayahin niyo po si attorney. Hindi naman yung mahigpit, di ba? Hindi naman. Kumakain ka ba ng maraming tsokolate, attorney? Oo. May sweet tooth pa lang tong si attorney. Ba, alam na alam niya. Bakit paborito mo ang tsokolate, attorney? Hindi ko alam, pero bago ako matulog, may dark chocolate ako. Always tsokolate. Bata pa lang ako, tsokolate na gusto ko eh. Hanggang ngayon, hanggang tumanda ako. Pero okay naman, wala naman akong diabetes dahil I make sure magpapawis naman ako tuwing umaga, tinatakbo ko naman. O at least balansyado naman. May favorite ka bang dessert? Leche flan. Wow, ayun. Hindi ka raw kumakain ng isang araw para sa kalusugan. Wow, kaya niyo yun, attorney? Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ba, hindi nga totoo. Tama, hindi kayo nagfa-fasting, attorney. Hindi. Ako, ang pagkain ko lang is always balanced. Kung tatakbo ko kinabukasan, dinadamihan ko ng kanin o pasta. Kasi habang tumatakbo ka po, sinusunog mo yung carbo eh. Hindi ka pwede tumakbo nang hindi ka kumain na magko-collapse ka. So, depende sa activity yung gagawin mo. Ganun ako. Pero habang tumatanda ka, mas maraming fiber, gulay, at saka less on carbo. Kasi kung hindi mo masunog yan, delikado, baka maging diabetes yan kung sobrang dami ng carbohydrate. So, it's all about balance. Yes, it's all about balance. Siyempre, attorney, ngayon na lagi kang busy, dapat kumakain ka pero talaga. of course, yung taba, iwasan yung taba. Masarap ang balat ng lechon, pero iwas-iwas. Nako, mga Pinoy, dyan po mahilig. Yan. Ando naman tayo sa mga tanong about you being a public servant. So, naiinis po ba kayo kapag nakakabasa kayo ng mga mean comments sa social media? Yes, tao lang naman ako eh. Di ba? Maski naman sino siguro, kung bigyan ka ng mga foul na komentaryo, okay lang yun. Pero ako, ang ginagawa ko, hindi ko na lang binabasa o pinapabayaan ko na lang. Or better yet, titignan ko kung talagang may punto naman yung kritisismo, aayusin ko yung dapat ayusin. Pero once titignan ko, ano ba background nito? Mukhang troll yata ito, profile lock. Tapos yung picture, siguro, since 4 years, siya pala yung picture. Puro mga upload lang ng mga news. Ay, alam ko, troll yun. At makakaramihan na nila, puro trolls. Kaya mag-ingat kayo. Kaya mga, huwag nyo masyadong pagpapansinin, kung troll lang yan, nasakit lang ulo nyo. Maraming ganyan, attorney? Pero check muna natin kung ano ba? yes or no ba ang sagot. Tama. Okay. Talagang alam natin na totoo yung sinasabi ni attorney kasi nakapag-explain na agad siya bago pa sabihin ni Kuya Bunso. Oo nga naman. Diba? Dumating na po ba tayo sa punto na naisip niya na tumigil na sa public service? Yes. Tingnan natin. Uy! It's a lie, attorney! Parang iba tong nasa puso mo. Well, siguro, kasi may time na sobrang pagsusubok yung araw na yung pressure sa akin, na ano ko lang as an option. Pwede. Parang sumagi lang sa isip mo. Kasi alam nyo, iba-iba kumisa ng pressure ng public service. Totoo yan, attorney. Lalo na kung kaliwat kanan, may mga hate okay ba yan, Bunso? Okay ba? Hindi ka ba nakukuryente dyan? Parang unang Okay, una lang naman. Unang layon ni attorney, no? Pero yung public service talagang hindi na mawawala kay attorney. Meron po ba kayong career na pinagsisihan yung tinanggap? Wala. Okay, Bunso, ang hatol. So, no regrets po sa lahat ng inyong careers. Marami ako naging career. Naging abogado ako, naging konsyal ako, naging mayor, tapos MMDA chairman, tapos naging DILG. Lahat po yun, hindi nyo pinagsisihan. Just give your best. That's it. Bandang huli, mahusgahan ka naman ng tao ron eh. Diba? Totoo po yan, attorney. Basta ang importante, you're always giving your best. Tama. Noong MMDA chairman po kayo, meron po ba kayong paboritong pelikula mula sa Metro Manila Film Festival? Wala. Hindi ka mahilig sa films, attorney. No. Pero when I see them, I do not want to play favorites. I do not want to. Kasi siyempre, naglalaban-laban yan. As much as possible, you must be neutral. You look at the beauty of each film. Yes. If it's action, if it's drama, may kanya-kanyang katangian yan eh. Tama. Sino po ang mas magaling na mayor ng Mandaluyong? Kayo o ang tatay nyo? Parang hot question ito, attorney. It's my dad. Mas magaling daddy ko.
mukhang nahihirapan sa... Uy! Uy! Attorney! Bakit parang... Baka nagkamali ka. Naubos si Attorney. Nagulat din siya sa sarili. Okay. Parang Okay. sa puso mo ba, Attorney? Ikaw pa rin. No, it's my dad, really. It's my dad. Naubo lang ako baka kaya nakalikot ni Bunsoy eh. May Bunsoy. Yung dad niyo pa rin po at the end of the day. At the end of the day, he will always be my mentor. He will always be one of my inspiration. What makes him your idol, Attorney? Alam mo yung build, operate, and transfer law? Nagsimula yan sa Mandaluyong, yung project ng palengke. Wow. Nasunugan kami nung wala kaming palengke para magpagawa ka, napakamahal. So nag-isip siya ng konsepto. Nag-imbita siya ng investors, magpagawa ka, you build, you operate, after 30 years, itatransfer mo sa amin. So that became the basis of the BOT law, that project. Nagkaroon kami ng libreng palengke. Libre ha. Tapos kumikita kami sa lahat ng bagay. Pinag-aralan niya ng ADB, United Nations, China, iba-ibang bansa. Ilan lamang yan sa mga proyekto na ginawa niya. At saka, alam mo ba, ang buhay ng tatay ko? Ang lolo ko isang hardinero, ang lola ko isang lacquer girl, ang daddy ko isa sa mga anak. Mahirap sila nun. Ang sabi sa kanya ng tatay niya, kung gusto mong umangon, mag-aral ka. 6 years of elementary, 5 years na kinuha. 4 years of high school, 3 taon na kinuha. 4 years of college, 3 taon na kinuha. At the age of 22, naging abogado. 27, fiscal. 29, the youngest judge in the Philippines. Naging mayor, COMELEC. Isang anak ng hardinero, isang anak ng lacquer girl. It's because of education. Sa mga nakikinig, tandaan nyo, education is the great equalizer. Sabi niya nga sa akin, ikaw lahat binigay ko sir, pag-aaral, lahat, dapat galingan mo, ganon. So, yun ang challenge. Yun ang challenge. Yeah. Kung ganun po talaga kagaling ang inyong iniidolo, kumbaga parang may konting pressure na pumantay. Naku, malaki ang pressure. It leads us to our next question. Mas nag-e-enjoy po ba kayo bilang public servant kesa maging isang aktor? Yeah. You like the pressure, Attorney. Yeah. Kita mo, hindi na ako humihinga. Mamaya, mahatsing na naman ako. Seryoso pa siya, gumano pa siya, ha? Importante yung Patingin tuloy tanong. ako, ha? Okay. Mahirap umubo rito. Kung di sa kasi pinipigil ko yung ubo, baka kaya gumano na ako, eh. Attorney, bakit mas gusto mo ang pagiging public servant? Yun ay tunay na buhay. Hinuhuli mo talaga yung mga kriminal, andun. Yung pag-aarte, okay yan eh. It's an art by itself. But of course, it is always a script. Yun ang pagkakaiba nila. Talaga namang napakaganda ng mga ibinahagi sa atin ni Attorney Abalos. At dyan na po nagtatapos, Attorney. Yes. Well, ako, alam mo, Bunsoy, natendense ako sa iyo, ha? Parang hindi ko naman naramdaman na natense ka. Naubo lang. Ano bang na-feel mo pagkatapos nitong challenge natin today? Sa totoo lang, medyo natense ako, no? Lalo na tinitingnan ko si Bunsoy. Kasi hindi siya tumitingin sa atin, nakaganon lang siya, eh, oh. Bawal siya mag-smile, Ganun lang siya, bawal siya mag-smile. Pwede bang ikaw kaya ang lie detector? Bawal. Hindi, pero sa totoo lang, kung nagustuhan niyo po ang episode na to, huwag niyo kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang ating official social media account. Maraming salamat po sa inyong lahat kay Kuya iSpy na ating polygraph expert sa team at syempre sa inyo sa mga viewers na sumusuporta at nanonood po. Alright? So bago tayo maghiwalay, isa lang masasabi ko, no, sa lahat ng bagay, importante ang tama at tapat na pagkilos. Abangan niyo po ang mga susunod na episodes ng Abalos Vlog para sa mas maraming saya, kwentuhan at inspirasyon. This is Benner Abalos po, no, nagpapasalamat kay Bunso, kay Andrea. Maraming salamat sa inyo sa inyong panonood at mabuhay ang bagong Pilipinas.